And now, ladies and gentlemen, it's time to fight for the title. Introducing to you first, fighting out of the black corner, weighing in at 74.65 kilograms. He comes to the ring unbeaten and with a 100% knockout ratio. It's the Trigger Man! Welcome, Mindoro! Here is Elias Espada! Brother, eto na ang pagbabalik Amerikang bakbakan ng one of the hard-hitting perfect KO artist ng Pilipinas na may 100% KO percentage kung saan ang lahat ng panalo ay mula sa isang brutality outbreak. 16 wins, 16 by way of knockout. Ito ang rivalry matchup ng Pilipinas at Mexico. Weljon Mindoro versus Elias Espadas ngayong 2026. Ang tanong ay gaano ba kadelikado ang bakbakang ito para sa bansang Pilipinas? Well, itong si Weljon Mindoro ay isa ngayon sa pinakatinitignan sa mataas na dibisyon ng middleweight. Dahil pagdating sa Pilipinas, ay bibihirang umusbong ang ganitong kalakas na boksingero na pinapatulog sa isang iglap ang kalaban. Ito kasi ang target sanang pagharian noon ng 8th Division King Manny Pacquiao. Subalit nang marating ang ganitong kabigat na timbang, ay umayaw si Manny Pacquiao dahil sa bigat na suntok na pinapakawalan ng bawat kalaban. I tried to 154, but you know, when I beat Margarito and then the WBC asked me, are you going to defend your junior middleweight title? No, give it to them, never mind. That's too much for me. Kung kaya't nang maaninag nito na may ganito palang boksingero ang bansang Pilipinas, ay personal nitong tinutukan ang bawat laban ni Weljon Mindoro. Dahil para kay Pacquiao, ay ito ang magsisilbing galamay nito upang kunin ang kampyonato sa middleweight division. Pero bago pa man magpatuloy bilang top contender, itong 100% KO artist ng Pilipinas, kinakailangan muna nitong harapin ang di basta-bastang katunggali ng bansang Mexico na walang iba kundi si Elias Espadas na may 23 wins and 16 by way of knockout. Sanay sa mabibigat na palitan ng kamao, may mas matitinding experience kesa kay Weljon Mindoro at higit sa lahat, taglay nito ang genes o lahi na nagpatulog kay Manny Pacquiao, ang lahi ng mga Mexicano. At yan ang ating tatalakayin kung ano nga ba ang naghihintay sa Mexicanong ito. Oras na magpang-abot sila ng The Filipino KO Artist. Narito ang ilan sa mga brutal footage na inihasek ng ating pambato bago pa man maganap ang Weljon Mindoro ng Pilipinas kontra Elias Espada ng bansang Mexico ngayong 2026. Weljon Mindoro versus Elias Espadas, ito ang tail of the tape ng ating fight analysis, no? Mas bata si Mindoro at mas experienced fighter naman si Espadas. Dumako tayo sa Mindoro's 3 keys to win. So, number 1, establish jab and distance. Dahil kalimitan sa mga Mexican opponent, brother, build sila sa bakbakan, no? So ang tinatalakay natin ngayon dito, paano ba mananalo si Weljon Mindoro sa kanyang latest fight kontra kay Espada? So balikan natin to. At welcome sa iyo, brother, sa ating fruitful na usapan ng podcast commentary tungkol kay Weljon Mindoro. So round number 1, paano ba maglaro sa early itong si Weljon Mindoro? Welcome sa iyo, brother, at pakishare ng video na to para ma-aware yung mga tao sa Pilipinas na may upcoming fight pala itong si Weljon Mindoro. So pakipindot na rin yung like button kung naandyan ka at mag-comment ka para ma-shoutout naman kita. Ooh! So sabi natin kanina, brother, Weljon Mindoro needs to establish distance and jab. Ano ba yung ginagawa ni Weljon dito? So, dito makikita natin nag-establish siya ng distance. Tama yung ginagawa niya. Dahil mas matangkad yung kalaban niya dito. And at the same time, may lakas din itong kalaban niya rito.
So maganda yung mga pukol ng jab dito ni Weljo. Medyo naaalog ka piraso. Uy, na naman. Nasasaktan niya yung kalaban. So hindi nagkakaroon ng respeto sa kanya yung kanyang opponent. Ayan oh. Dahil maganda yung distance at jab ni Mindoro. Kumbaga nagdadalawang isip yun na. So yun yung ating sinasabi. Pagka maganda yung distansya ni Weljon, tsaka may jab na tulad nun, no? Nakakalamang si Weljon sa exchanges of punches, no? Tulad yan, established niya na, brother, yung kanyang positioning. And siya po ang nagdi-dictate ng pacing ng fight na to sa round number 1. Ayan, brother. Unti-unti gumaganda yung opensa ni Weljon. At natapos yung round number 1. Ito, round number 2 tayo. Mabilisan. So mag-comment ka, brother, ha? Kung tingin mo ba magiging world champion itong si Weljon Mindoro. Tumatama dun. Uy, ayun na, brother, nasasaktan na yung kalaban. Kanina, brother, maganda yung ginagawa ni Weljon. Testing the waters, no? Distance, jab. And nakita naman natin yung effectivity. Na-dominate niya yung positioning. Ang ganda, brother. Pagka ganito yung laro ni Weljon, litaw na litaw yung yung lakas niya, no? Kitang-kita mo na mailalamang niya yung fight. And take note, brother, kasi yung kalaban niya Mexican opponent, no? Si Elias Espadas. Alam niyo yung mga ganong uri ng opponent, delikado ho yun. Kahit sabihin nating 100% KO ratio to si Weljon, pagdating sa Mexican opponent, brother, delikado tayo. Dahil hindi ho sumusuko ang Mexican Warrior Pero dito, brother, pag sinabi nating distance and jab, kayang-kaya na ni Weljon ilusot yung mga power punches tulad niya, no? 'Di ba? Nirespeto siya nung kalaban niya. Naiilang na sa kanya dito. Wasak na yung fight mentality ng kalaban. Ayan Bang! Body shot. Matindi si Weljon, mga brother. Matindi yung pinakita dito ni Weljon. Sobrang simple, no? Jab, distance, and the rest will follow. So napakaganda ng usapan natin. Hindi lahat masasakyan to no? Pero tayo, brother, maganda yung usapan natin. Tinamaan doon ng kanan. Kita nyo, brother, yung distance na ginagawa ni Weljon dito. Yan, hindi sumusuntok si Weljon nang wala sa positioning Ayan, brother, nasasaktan na yung kalaba. Ayan na, nasaktan na. Napapalayo. Bang! Bagsak yung kalaban. Yan ang sinasabi natin kung bakit napaka-importante ng jab, distance, no? Nai-intimidate yung kalaban mo na, ay, anong ipapakita nito? Eto, brother. Bang! Nasaktan na naman. Knockdown na naman yung brother. So, sa first round, chess match, jab and distance dito, brother. Nag-ibang pagkatao si Weljon. Na-save by the bell. Ayan, round 3 tayo. Ganda, true distance. Nakita nyo, brother, yung kahalagahan ng distance. Kasi pag wala ka sa right distance, brother, hindi ka accumulate ng power. Ito, round number 3. Huwag kang malilingat dito, Ayan na naman si Weljon, balik na naman. Distance and jab. So this time, brother, wasak na yung fight mentality ng kalaban. Ayan na, brother. Wala. Grabe. Yan ang napapala ng mga
lumaharap kay Weljon Mindoro, no? Pag na-basican ka ni Weljon Mindoro, distance, jab, nako, sunod na doon yung power, explosive punches. Ay ano, napansin nyo brother, yung kahalagahan ng distance. So dumako tayo sa next one. Dahil ang usapan natin dito, paano mananalo si Weljon Mindoro sa experienced fighter na Mexicano. So ito yung kanilang tail of the tape mga brother. Eto. So key number 2, show no mercy. Dahil kalimitan sa mga Mexican opponent are quick to recover. Mabilis pong mag-recover ang mga Mexicano. So dito, titignan natin ano yung ginagawa ni Weljon sa opponent. So siya naman dito ang nagbaback pedal. So let's imagine, yung Mexican opponent na kalaban niya, aatake rin ng aatake. Ooh! Mabilis na natansya ni Weljon yung kalaban eh. Kasi nga aggressive. Tapos maganda yung positioning dito no ni Weljon. Ayan o. So ganun ulit yung laro ni Weljon no. Pag mas aggressive yung kalaban, dominate positioning, no? Jab. Oh! Uy, yun, yung body punches, may bago rito, brother. So ganito ang ginagawa ni Weljon pagka aggressive yung kalaban. Yan oh, body shot muna. Which is napaka-importante, no? Napaka-importante ng body shot dahil kumbaga, habol lang habol yung kalaban niya, no? Sabay sasalubungin pa ng body shot. So, ibig sabihin, delikado yung kalaban niya sa long, kumbaga, decision, no? Habang tumatagal, nauubos yung gasolina ng kalaban. So, ano bang napapansin mo kay Weljon? Tingin mo ba meron ng fight maturity sa fight? Maangas yung kalaban, brother. Pero hindi minamadali ni Weljon stick siya sa game plan. Yun ang maganda sa kanya. Bagamat may power na siya, hindi siya parang walwalan kagad sa loob ng ring. Hindi ganun eh. Uy! Tumatama yung mga suntok na uppercut. Maraming varieties of punches itong si Weljon, no? Ngayon, nagkaroon ng body shot tsaka uppercut eh. Uppercut ang nagiging susi dito ah. Although pumapasok din yung suntok ng kalaban. So, sugod pa rin ng sugod yung kanyang opponent dito, no? Expectedly, ganito yung gagawin ng Mexican opponent ni Weljon. Sugod ng sugod. So, dito dinagdagan ni Weljon yung jab and distance, no? Sinasamahan niya ng body shot. At sabi nga natin kanina, dapat show no mercy. So, kahit sabihin natin hindi 100% KO artist yung kalaban, pag Mexican opponent, dapat show no mercy din. Kaya natapos yung round number 1. Ito, tinatamaan si Weljon. So, kailangan dito maging strategically ka. Huwag kang pabara-bara. At, syempre, yung sinabi natin, no? Show no mercy. Dahil may suntok din yung kalaban. Tama ba? Para sa'yo ba, tama yung ating keys to win na number 2? Kasi yung una, distance and jab eh. Number 1 yon. Ito yung pangalawa natin, no? Show no mercy. Diba? Meron kasing fighter na pagka alam niyang lamang siya sa fight, nilalaro pa. Diba? Pag Mexican opponent ang kalaban mo, dapat hindi ka pwedeng maglaro lang sa kalaban mo. Kailangan tapusin mo kaagad kasi kalimitan sa mga Mexican opponent, binabaliktad pa yung fight eh. Diba? Sino nakakaalam dito ng Salido versus Juanma Lopez? Comment ka dyan. Lamang na si Juanma dun no? Pero binaliktad pa ni Orlando Salido. So balik tayo sa fight na to. Ganun din, brother ha. Kasi si Juanma Lopez, KO artist. So ganun din tong si Weljon Mindoro.
Kailangan wag mong mamaliitin yung kalaban mo. Ayan o. Aggressive pa rin, di ba? Parang lamang yung kalaban pag tinignan natin. Dito, iba yung style na pinapakita ni Weljon. Tumama yung uppercut. Uppercut, brother, no? Yung nakikita kong kahinaan ng kalaban dito. Every time na nagiging raging bull yung galaw ng kalaban, sinasalubong niya ng uppercut. Makamay yung kalaban, no? Ayan na, bam! Dinikdik. Ayan, brother, hilong-hilo. Hindi nagpabara-bara si Weljon, no? Tinimingan niya talaga. So sabi ko nga, brother, key to win, no? Keys to win, number 2 tayo. Show no mercy, tulad niyan. Hindi nagpapadalos-dalos, no? Na. Show no mercy, yan. Tama yung ginagawa ni Weljon. Pag ganitong Weljon Mindoro ang nakita natin kontra Elias Espadas, brother, tapos ang boxing para sa mga Mexicano. Ayan, brother, lalaban pa. Talagang merong fight recovery rin, ha. Tignan natin. Eto, brother, Weljon for the kill. Body shot. And then, pak! Tinamaan sa ulo, brother. Tinigil. Ayan na, brother. So ito ang pinakalas natin. Key number 3, be vigilant on wild punches, no? Dahil ang mga Mexicano, they can capitalize sa mga weak defense na opponent. So dito sa fight na to, makikilala natin ng lubusan si Weljon Mindoro kung umabot ka sa video na to. Ayan, brother. So, kita natin dito, ganun pa rin yung galaw ni Weljon. Jab and then distance. Pero ang kalaban niya dito, brother, dito talaga matites si Weljon. Tungkol sa kanyang mga butas, no? Ayan, no? May mga suntok si Weljon previously na kumbaga buhat mundo punches, no? So nabubutasan si Weljon dito ng depensa. O kita pa rin natin yung kanyang specialty, yung uppercut na ginamit kanina. Uy! Okay. May tulak dun si Weljon, ha? So ito, brother, maraming hindi nakakaalam sa ganitong laro ni Weljon. Sa fight kasi, sa boxing kasi, brother, hindi pwedeng puro ka lang power. Ang boxing kasi, brother, hindi lang yan power. Kailangan alam mo kung paano ilalabas yung taktika kasabay ng power. Kasi pag tinamaan ka ng wild punches, brother, delikado ka. Tulad niyang ginagawa ng kalaban niya rito, no? Alam natin, dehado to sa bugbugan, sa palitan, no? Yan, no? Pero nakaabang yung kalaban niya rito ng wild punches. Yung mga ganun, no? Pinapractice. Abangan natin, ha? Ayan, no? Sumisimple yung kalaban. Oh. Ayan, hindi tumatama yung mga wild punches din ni Weljon. Kumbaga, peekaboo style lang ginagawa ng kalaban, no? Ayan, no? Ito kasi parang gusto lang din tapusin si Weljon ng kalaban sa isang suntok. Ayan. Kita nyo, may bigat din yung suntok, ha? Although, lamang dito si Weljon sa power, no? Pero ang dinidiscuss kasi natin dito, ano yung pwedeng improvement ni Weljon Mindoro pagka ang kalaban niya ay Mexicano. So sa fight na to, malalaman natin kung ano yun. Yan, brother. Kita nyo yung kalaban, bihira magpakawala ng marami, no? Gusto lang timingan si Weljon, Ayan, no? Which is napakadelika. Alam natin, no? Delikadong kalaban si Weljon sa palitan. Actually, no match yung kalaban niya rito, di ba?
Pero ang sinasabi natin, ano yung pwedeng improvement ni Weljun na gawin? Kasi kung ang goal natin, brother, bilang mga Pilipino, sa karir ni Weljun Mindoro na maging world champion sana, di ba? Ano yung pwede nating improve? No? Sa ating 100% KO artist na ito. Mag-comment ka dyan, brother, ha? Kailangan din ng opinion mo rito. Ito, medyo nagiging emotional exchanges na yung nangyayari. Yun, no? Tumatama, brother. Tumatama yung mga, yun na naman. Diba? Yun na naman, brother. Yun ang sinasabi natin. Mag-iingat si Weljun sa mga wild punches ng kalaban. Kasi bagamat nakakatakot si Weljun, KO artist, alam mo yung ligaw na bala na tinatawag. Delikado tayo dun eh. No? Yung ligaw na suntok. Kalimitan sa mga Mexicano, brother, may puncher's chance. 'Di ba? Like Juan Manuel Dinamita Marquez, no? Si Marquez po, nung laban niya kay Pacquiao, ina-knockout na sana siya ni Manny Pacquiao 'di ba? Pero sumuntok pa ng may naikasapang kanan 'di ba? Kita nyo, brother, tibay din ng kalaban, ha? Pero nakita natin kanina, brother, yung wild punches na tumatama kay Weljun. Ibig ko sabihin, kung kayang wag isugal yung fight, wag na lang, no? Kumbaga, yun ang advantage ng mga sweet science, no? Hit and not be hit. So dito, kahit power puncher si Weljun, sabihin na natin may kapasidad siyang sumalo ng suntok. Kung pwedeng wag niya nang sanayin ganun, 'di ba? Mas okay. Kasi mahirap na no? Eto, brother. At ito ang tanong ko sa inyo. Naniniwala ka ba na matigas ang bungo o panga ni Weljun Mindoro? I-comment mo dyan, ha? Or, brother, ang ganda nung pinapakawalan ni Weljun dito. May mga suntok si Weljun na hindi tumatama na para sa akin, delikado. Tamaan ng wild punches. So, ang tanong ko sa iyo, brother, kung nandiyan ka pa, tama ba yung, sang-ayon ka ba sa akin na kung kayang wag nang saluhin yung suntok, wag na. Iwas na, di ba? Tulad ng ginagawa niya kanina, di ba? Hindi niya nire-risk yung kanyang depensa o yung kanyang chin. Dito kasi, nagpapakawala si Weljun ng wild punches din, sumasablay, natatamaan din ng wild punches. So, ang tanong ko, sang-ayon ka ba sa akin na i-adapt ni Weljun Mindoro yung hit and not be hit? No? Ang lupit kaya nun. Yung susuntok ka, powerful jab, tapos body shot, tapos may nakakatakot kang power, tapos i-adapt mo yung hit and not be hit. Yung kumbaga, tumama ka lang ng solid, backpedal ka kagad. Ayan, tulad ng ginagawa ni Weljun dito, okay yan, ha? Gets nyo ba, brother? Kailangan kasi natin sumabay sa mga kumbaga, sa technology ng boxing. Kasi kakawawain tayo ng mga fighter sa abroad. Yan, bumagsak na yung opponent niya, no? So, dito natin napatunayan na si Weljun Mindoro is gifted power puncher. So, one thing lang na maisasuggest ko, di ko alam kung ganun din yung suggestion mo, no? I-adapt ni Weljun yung hit and not be hit. Kahit matigas yung panga niya, no? Si Floyd Mayweather Jr., matigas din ang panga, no? Nung tinamaan siya ni Maidana ng sobrang solid. So, di ba, advantage din ni Floyd Mayweather yun, nakakalamang sa puntos. Paano pa kaya pag may power ka? May power ka, tapos nag-adapt ka ng hit and not be hit, no? Boom! Pero, posible naman na ginagawa lang ni Weljun na magpatama din or sumabay. Kasi nga alam niya, hindi uubra sa lakas ng suntok yung kalaban, Tulad niya, no? Baga, alam niya wala namang bitaw ng suntok to, Kaya lang sa akin, brother, sayang kasi yung suntok
na pinapakawalan ni Weljon pag di tumatama. One thing din kasi is yung pagod. For example, nakakalaban ni Weljon Mindoro si Lara, yung Cuban fighter na technical. Papagurin siya nun. Pagka si Weljon aksayado sa suntok na hindi tumatama, mauubusan siya ng stamina. So kaya ako sinabi yon, kalimitan sa mga Mexican opponent, brother, kahit pabagsakin mo minsan, pag bumangon mas malakas eh. 'Di ba? Like Juan Manuel Marquez. Ilang beses pinabagsak ni Pacquiao yan, pero pag tumatayo, lumalakas lalo, 'di ba? Si Julio Ceja, pinabagsak ni Magsayo sa first round, lumakas pa. Binalikan si Magsayo sa middle rounds. Gets nyo ba, brother? So, ang inaaral natin dito yung genes nung Mexican opponent, no? So, ganyan po ka-fruitful yung ating usapan. Yan na, brother! Nagwawala si Weljon. Matigas talaga tong kalaban niya rito. Ayan o, tulad nito, paano yung pag ang Mexican opponent kayang sumalo ng gantong suntok? 'Di ba? For example, napagod si Weljon. Tapos nung napagod tsaka umatake yung Mexican opponent. Yun ang iniisip ko, brother, ha? Kaya mag-comment kayo dyan, brother, kung sang-ayon ba kayo sa sinasabi ko or may suggestion din kayo. Kasi commentary podcast to, malaya ka, brother, mag-comment. Ayan, natapos yung round na yun. So sana hanggang dulo, brother, magkasama pa rin tayo dito. Vintage fight nito ni Weljon eh. Ayan, nakaabang si Weljon. Yun, kita niya tumatama yung mga suntok ni Weljon. At alam natin, hindi naman ganun kahina yung suntok ni Weljon, tumatama eh. Pero ang problema, ang tibay nung kalaban. And usually sa mga Mexican opponent, matitibay, malalakas yung stamina, tapos mabilis mag-recover. No? Kakalimitan lang sa mga Mexican warrior or Mexican opponent, mahina sa early. Diba? Ganun sila eh. Pero pag naka-recover sila, iba eh. Parang nagbubus yung kumpiyansa nila na kumbaga hindi nagpapatinag. Ganun ang ugali ng mga Mexican opponent. So dito, brother, sa middleweight division, kalimitan sa makakalaban ni Weljon Mindoro dito na world champion is Mexican opponent, Puerto Rico, tsaka Cuba. Yan, tatlong yan. Kaya kinakailangan talaga para sa akin, no, mag-adapt si Weljon Mindoro sa mga sweet science na galaw. Kahit hindi puro, tulad yan, no, brother. Yung mga suntok ni Weljon na gano'n na wild, tapos hindi tatama, malakas makapagod yun eh. Buti na lang, merong body punches si Mindoro, no? Malaking bentahe yun. Yan, maganda yung ginagawa niya ganyan. Pak! Di ba? Kumbaga, jab-jab lang, tas distance. Pag sumugod, pakawala ng bodega. Maganda eh. Pwede na eh. Di ba? Kahit hindi pure sweet science, okay naman na. Basta lang may adaptability tayo in terms of Mexican warrior, sweet science na galaw. Para pwede tayo mag-adjust sa game plan. Di ba? So malapit na yung ating pagtatapos, brother. Hindi ko alam kung umabot ka pa sa video na to, ha. Kung umabot ka, sana napindot mo yung like button, share, para naman nababati kita, brother. Ayan na si Weljon, brother. Siya ang dinidikdik dito. Ang lakas ng resistensya ng kalaban, tsaka matibay. Ang tibay ng kalaban, no? So kaya ito ang ineri natin. Kasi yung makakalaban ni Weljon, mas malakas pa dito. Mas malakas pa yung opponent ni Weljon Mindoro kumpara sa kalaban niya dito. Pero ang punto ko kasi, brother, is kailangan ma-improve ni Weljon yung kanyang wild punches na wag niyang bitawan basta-basta. Malakas makapagod yun. At brother, ito
kalimitan pag pagod ka, humihina yung suntok mo eh. No? Actually, si Mark Magnifico Magsayo, malakas sumuntok, no? May similarity sila ng konti ni Weljon eh, no? Huwag ka lang mapapagod kasi pag napagod ka, sa daming sinayang mong suntok na hindi tumama, na malalakas, malakas yung kain sa stamina. Pero one thing na meron tong si Weljon Mindoro is yung stamina. Okay naman yung stamina ni Weljon. So unti-unti brother ha, papalapit tayo sa katapusan. Uy, yan na brother. Nalalapit tayo sa katapusan. Ano kayang gagawin dito ni Weljon? Anong klaseng pagtatapos? Ano kaya? Paano niya kaya ilalaglag tong opponent na to, no? Kasi matindi rin yung kalaban niya rito eh. Ang tanong ko lang, kaya niya bang i-knock out to? No? Tignan natin ha. Kasi matibay yung kalaban niya eh. Ilang beses niyang tinamaan ng mga solid punches. Nandito pa. Wala. Hindi daw knockdown yun. Eto brother, Weljon Mindoro initiating wild punches. Medyo napapagod dun si Weljon, kakabato ng wild punches ha. At saka sa middleweight division kasi brother, kumbaga power ang pinaka-importante dito eh, no? Ibig kong sabihin, pag may mga opponent na aakyat ng middleweight division, power ang katatakutan. Yan body shot. Tulad ni Manny Pacquiao, 'di ba? Margarito. Hindi niya expected ganun pala yung suntok sa ganun pala yung bentahe sa mas mataas na division, middleweight. Power ang usapan. So dito malalaman natin. Ito bang si Weljon may kapasidad tumapos ng mga makukunat na fighter? Ano? Kasi may draw po itong si Weljon Mindoro. Ito kaya saan to magtatapos? Ang kunat nung kalaban, matindi yung stamina, matindi yung fight recovery. So nakita natin dito yung kapasidad ng isang Mexican opponent, no? Sa Pinoy na nakalaban niya na ito. Which is good sa ating hinahanap kasi Mexican opponent si Weljon Mindoro, yung makakalaban niya, Elias Espadas. Dito, brother, kitang-kita natin, no? Tumatama, di ba, yung kalaban? Pero mas malakas yung binibitawan dito ni Weljon. Yun din ang isa sa mga lamang ni Weljon, no? Sa mga palitan ng suntok. Sisiguraduhin ni Weljon na nasa kanya yung huling halakhak. True power punches, no? Malapit na, brother. Ayan. Anong klaseng katapusan ba ang gagawin dito ni Weljon Mindoro? So, kompleto tayo brother sa ating keys to win. Number 1, jab in distance. Number 2, show no mercy. And number 3, be vigilant in terms of wild punches. Dahil maraming nasayang na suntok si Weljon. Ayun, tinapos pa rin brother ng brutality power. So yan ang meron si Weljon Mindoro.